Mga ka-Republic, 46 big points ang pinasabog ni Justin Brownlee laban sa NLEX kagabi, ngunit hindi ito naging sapat para manalo ang Barangay Ginebra. Ninakaw ng Road Warriors ang panalo sa pangunguna ni Robert Bolick at Cadila Lane. Samantala, nakanakaw din ng isang malaking panalo ang Rain or Shine. Naglaro silang walang import ngunit nagawa nilang tanggalan ng boltahe ang Meralco. At isa pang samantala, kumuha ng standby import ang SMB sa katauhan ng 7-footer na si Justin Patton. Ngunit sa kanilang laban mamaya kontra Talk and Text ay si Marcus Lee pa rin ang kanilang import. Maaaring ito na ang huling laro ni Lee para sa San Miguel. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sa pagsisimula pa lang ng laban kagabi sa pagitan ng Barangay Ginebra at ng NLEX ay nagpakita na agad si Justin Brownlee ng pagiging agresibo sa opensa. Maaga niyang inatake ang depensang binibigay sa kanya ng NLEX at kasabay ng maaga niyang pagkakamada ng puntos, nagkakamada rin ng foul ang mga bantay na inilalagay sa kanya ni Coach Jong Wichiko. Lamang ng 12 points ang Ginebra sa pagtatapos ng first quarter, 30-18. Pero natapya sa 5 puntos ang lamang ng Jinking sa halftime at dito may 26 points na si Justin Brownlee. Nakuha na ng Road Warriors ang trangko sa pagtatapos ng third quarter. Sa kabuuan, 46 big points ang natipo ni Brownlee, may kasamang 8 assists and 6 rebounds. Ngunit hindi ito naging sapat para maibulsa ng Ginebra ang sanay pangalawang panalo ng kupunan. Ipinamalas ni JB na sa gitna ng naglalakihang mga import. Pinakamaliit siya sa height niyang 6'6". Isa pa rin siya sa mga maikukonsider na elite import sa liga. Sa kabilang banda, ipinakita naman ni Cadila Lane ang kahalagahan ng tangkad. Sa mga huling minuto kung saan back and forth ang laban, ginamit ng 6'10" import ang tinatawag na chicken winging para walisin ang depensa ni Troy Rosario. Tumukod sa likod ni Troy ang siko nila Lane na nagtulak sa kanya palayo nang umikot ito para sa follow-up. Legal ang ganitong technique tulad ng madalas gawin ni Junmar Fajardo. May 28 points and 14 rebounds si Cadila Lane para sa NLEX. Nagdagdag ng 21 points si Shoni Winston at 14 points off the bench si LJ Gonzalez. Ngunit pinakamasakit para sa Ginebra ang 3-pointer ni Robert Bolick, 46 seconds na lang ang natitira sa orasan. Masyadong maliit si Arya Barrientos para pigilan ang tirang iyon ni Bolick. May 3 panalo 1 talo record ngayon ng NLEX, kasukob sa second place sa team standings ang Tira Firma at ang Phoenix. Nangunguna ang walang talong Rain or Shine. Samantala, nang gulat ang Rain or Shine sa naunang laro kagabi. Nagawa nilang isalya ang Meralco kahit naglaro silang walang import. Napatawa ng 1-game ban ang kanilang import na si Jalen Johnson dahil sa pakikipagsuntukan nito kay Glenn Cobuntin ng TNT. Sa panalo ng Elasto Painters kagabi, siguro'y mababawasan ng konti ang galit ni Coach Yang Giao sa unfair decision aniya na ipinataw sa kanilang import. Sa kabila ng kanilang kawalan ng import, determinasyon ang ipinamalas ng All-Filipino crew ni Coach Yang Giao. Sumandal ang kupunan kay Felix Limeti na nagkamada ng 23 points, kasama ang 5 pang ROS player na nag-contribute din ng double-digit score. Sabi ni CYG, naging overconfident daw siguro ang Bulls dahil alam ng mga ito na wala silang import sa larong ito. Ikinuwento rin ni Coach Yang, may malaking kontribusyon si Jalen Johnson sa panalong ito dahil bago raw ang game ay nag-message ito sa kanilang GC at sinabihan ang kanyang mga kakampi saying to fight it out and win the game. Alam daw nila gustong-gustong maglaro ni Johnson, gustong makatulong sa team. Pero dahil nga sa 1-game ban na ipinataw dito ni Kume, wala itong choice. Pero nagawa pa rin itong iparamdam ang kanyang presence sa pamamagitan ng message of encouragement sa kanilang GC. Kaya ini-o-offer daw nila ang kanilang panalo sa kanilang import. Sa isa pa nating PBA update, sa bisperas ng malaking laban ng SMB kontra sa karibal na Talk and Text ay pinasabog ng tiebreaker times ang balitang kumuha na ng standby import ang San Miguel.
Darating sa bansa ang 7'1" na si Justin Patton, ngunit posible raw na sa March 31 pa ito makapaglalaro para sa SMB sa kanilang laro laban sa Macau Black Knights. Kaya si Marcus Lee pa rin ang magiging import ng San Miguel sa laban nila kontra sa Tok and Tex. Malaking laban ito dahil obviously may axe to grind ang tropang 5G sa Beermen dahil dalawang malaking kabiguan ang ibinigay sa kanila ng mga ito. Ang SMB ang bumigo sa Tok and Tex na masungkit ang Grand Slam. Ang SMB rin ang humarang sa TNT para makuha ang kampyonato sa nakaraang first conference. Kaya nagpalakas ng husto ang tropang 5G sa pagkuha ng legit at former NBA player ang 7'3" na si Bolbol. Namroblema kasi sila ng husto sa presence ni Junmar Fajardo at bilang solusyon ginawa ng team management ang lahat para mapapirma ang pinakamatangkad na import ngayon sa PBA. Tingnan daw kung kaya pa ba itong tibagin ni The Kraken. Sa kabilang banda, hindi gusto ni Junmar Fajardo na iminamatch up siya kay Bolbol. Sabi na nag-iisang 9-time MVP, kailangan daw ang collective effort para ma-stop nila ang 7'3" giant. Pag-amin ni Junmar, tiyak daw na mahihirapan sila pero 5-on-5 naman ang laban, hindi 1-on-1. Habang nag-i-excel si Bolbol sa kanyang stats average na 38 points per game, 16 rebounds and 5 blocks, nag-struggle naman ang import ng SMB na si Marcus Lee. May 4 na puntos lang siya sa kanilang debut game kung saan ay natalo sila sa Titan Ultra. Nag-improve na si Lee ng bahagya kontra Converge with 10 points, 12 boards, 6 assists, and 3 blocks. Pero hindi ito sapat. Kaya paparating na ang standby import ng SMB ang 7'1" na si Justin Patton. Pero mamaya si Marcus Lee pa rin ang makakasama ng SMB sa pakikipagbakbakan nila laban sa gustong maghiganting TNT. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.